Purihin ng Panginoon, salamat sa mga inandog na awit ng ating mga kapatid, ating mga brothers and sisters. Tuloy na mabuti ang Diyos, mga kapatid. At ang awit nagsabi na isang araw ay ating makikita ang Panginoon, ang mukhaan, at anong kagalakan mayroon sa araw na yun. Kaya salamat sa umagang ito, mga kapatid. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Tayo papasimula sa ating gawain sa kanyang mga salita. At mamaya may ilang prayer request na inaabot ay ating sama sa prayer. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa umagang ito sa iyong napakasaganang biyaya. Salamat po sa iyong mga kamay na laging umakay sa amin at patuloy na kami ay dinadala sa iyong plano, sa iyong mga kalooban. Salamat, Panginoon, sa kalakasang pisikal at spiritual na taglay namin sa araw na ito. Aming kang pinupuri at pinapasalamatan at aming malugod, Panginoon, ay binibigay sa iyo ang lahat ng kapurihan, kalulatian. Salamat sa iyong pag-iingat sa bawat isa. Mga pangailangan ay hindi mo pinagkulang sa aming mga tahanan at laging ikaw ay nangungusap sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga sandali na kami ay nagkakasama-sama ngayon at wala pa kami sa aming mga bahay-sambahan, subalit ikaw ay laging nariyan na sumasama at nangungusap, nagpapala at malaya pa rin ang iyong Espiritu, Panginoon, na gumagawa sa bawat isa. Kaya pagpalain mo, Panginoon, muli ang maliit na gawain na ito sa aming online service. Bless mo ang aking mga kapatid sa kanilang mga tahanan, bawat isa, mga magulang, mga kabataan, at patuloy na kami ay patibayin ng iyong mga salita, ang aming mga pananampalataya palaguin, Panginoon. At patuloy kami humihingi ng tawad sa iyo. Pagpatawad ng aming mga kulangan, aming mga kahinaan pa, at mga bagay na hindi pa namin kayang gawin, ay aming tinataas lahat sa iyo. Bless mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Ang iyong malit na lingkod ay sa iyo lamang titiwala sa umagang ito. At lahat, Panginoon, na ito ay aking malugod, Panginoon, na binabalik lahat ng kapurihan pa. Salamat sa iyo sa umagang ito, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Praise God. So, salamat sa patuloy na biyaya ng Diyos sa ating mga tahanan. Iniwala ko na hindi tayo pinagkulang ng Panginoon sa lahat ng bagay. At madalas natin sinasabi, tayo lang ang nagkukulang. Subalit ang Diyos kailanman ay hindi nagkulang. So, mamaya ay ating sama sa prayer, isang prayer request mula sa ating kapatid, Brother Ronald. Ating buksan ng ating mga Biblia sa aklat ng Romans, chapter 15. May isang maliit na bagay lang nais kong i-share sa umagang ito, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon sa bagay na ito. Sa Romans chapter 15, verse 30, Now I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit, that you strive together with me in prayers to God for me, that I may be delivered from those in Judea who do not believe, and that my service for Jerusalem may be accepted to the saints, that I may come to you with joy by the will of God, and may be refreshed together with you. Now the God of peace be with you all. Amen. So ito isang maliit na paksa lang, mga kapatid. At mamaya kung mayroon pang mga sandali na makapanood tayo sa ilang mga manggagawa sa kanilang mga live streaming. Ating paksa sa umagang ito ay may pamagat na matters that pushes through the ministry. Isang malit na encouragement lamang ito, mga kapatid. Dalayan ko na ito ay makatulong sa ating lahat, lalo na sa ating ministry sa Dako ng Bulihan. So dito ay pinapakita ni Apostol Pablo ang bahagi niya na tinanggap sa Panginoon, ang ministry na tinanggap niya. Itong buong chapter 15 ay, kung titingnan natin, ay tumutukoy sa
mga bagay na naging bahagi ng ministry ni Apostol Pablo. At ito lang isang bagay na gusto kong tingnan sa umagang ito mga kapatid. Ano yung mga bagay na ito na nagtulak o patuloy na nagtutulak sa upang ang ministry na iyon ni Apostol Pablo ay maipagpatuloy. So ano yung mga bagay nito na nagtulak sa ministry ni Apostol Pablo? At ano yung mga bagay na ito na mahalaga para sa atin sa mga panahon na ito? Mula sa verse 1 ay kung atin titingnan mga kapatid, tulad ng sabi ko sa inyo, ito ay ilang mga bahagi ng mga nangyari o mga bagay na napakahalaga upang ang buhay ni Apostol Pablo na kaniyang pinaglingkod sa ministry ay magawa niya ayon sa kalooban ng Diyos. Mula sa verse 1 ay ganito ating mababasa, tayo ngang malalakas ay narapat magbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili, bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapwa, sa kaniyang ikabubuti, sa ikatitibay. Verse 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa magitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. So dito ay pinapakita ni Apostol Pablo ang isang pag-asa sa bawat isa, sa mga mananampalataya. Especially mga kapatid sa ministry ay napakalaga yung pinanggit dito na through the patience and comfort within the ministry ay nangyayari sa loob. Yung perseverance na mayroon ng church, yung pagtitiis, yung paggawa ng Espiritu ng Diyos para aliwin tayo sa lahat ng bagay, yun napakalaga na makita sa bahaging ito na ito ay nangyari sa panahon na si Apostol Pablo ay gumagawa sa ministeryo ng Panginoon. At pagdating naman sa verse 6, ay binanggit dito yung one mind and one mouth. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Isang bagay din na napakalaga sa ministry ay yung binanggit dito ni Paul na one mind and one mouth. Magkakaroon tayo ng isang pag-iisip, isang bibig na lumuluwalhati, ibig sabihin, nagbibigay lugod sa Diyos, sumasamba, nagpupuri. So yun ay isang malaking bahagi ng ministry na makikita natin dito sa ilang mga talata pa lamang sa chapter 15. At pagdating sa verse 13, sabi dito, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. So bahagi pa rin ito mga kapatid ng paglago, bahagi pa rin ito para ang church ay maipus ang kaniyang bahagi sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Nang sabi ito ni Paul na ang Diyos ng pag-asa ay magpuno sa atin ng kagalakan at kapayapaan. And verse 14 sabi ito, now I myself am confident concerning you, my brethren, that you also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another. So ito yung ilang mga bahagi mga kapatid, no? Tinitingnan natin ilang mga talata. Ito yung mga nakapaloob doon sa ministry na meron si Apostol Pablo. Nandun yung pagtitiis, nandun yung pag-aliw ng Panginoon sa bawat isa. Nandun yung Diyos ng pag-asa na nagpupuno ng kagalakan at kapayapaan sa atin. Na kahit anuman na mangyari sa buong mundo na ito ngayon ay hindi natin kayang tanggihan na there is a hope, may pag-asa sa Diyos. Ano man ang ating mga bahagi ay nagagawa natin ng may kagalakan sa Panginoon. At sabi ni Paul dito, siya rin ay confident. Meron siyang pagkakatiwala sa Diyos. Meron siyang matibay na salita na kaniyang pinanghawakan. Sabi niya, concerning you, mga kapatid, that you also are full of goodness.
filled with all knowledge, able also to admonish one another. So ito isang bahagi pa rin ng napakahalaga kung bakit ang ministry ni Apostol Pablo ay nag-flourish, nagpatuloy, dahil kinakitaan ang church, kinakitaan ng mga mananampalataya ng paglago. Hanggang sa ma-reach nila yung pagkakataon na they are able also to admonish one another. Pinapakita rito ang maturity ng iglesia, ang maturity ng mga mananampalataya, na hindi sa habang panahon na lagi na lamang sila tinuturuan, kundi sila ngayon ay meron na silang kakayahan, meron na silang kalakasan to admonish one another. Sa verse 15 to 20, ay sinaysay dito ni Apostol Pablo ang mga nangyari sa ministry. Kung ating babasahin mga kapatid, no? Samahan niyo ako sa pagbasa. Verse 15. Sabi niya, "Nevertheless, brethren, I have written more boldly to you on some points, as reminding you because of the grace given to me by God, that I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Therefore I have reason to glory in Christ Jesus, in the things which pertain to God. For I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in word and deed, to make the Gentiles obedient, in mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about the Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. And so I have made it by aim to preach the gospel, that where Christ was named, lest I should build on another man's foundation, but as it is written." Sabi dito sa verse 21, "To whom he was not announced, they shall see, and those who have not heard shall understand." So dito ay pinakita mga kapatid yung pagkilos ng biyaya ng Diyos na mangyari sa mga hentil, at hindi ito nangyari kung hindi si Apostol Pablo binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Binigyan siya ng opportunity na makapagpatuloy sa ministry, na magawa niya ang kanyang tungkulin sa mga mananampalataya. Yung pagtawag ng Diyos sa mga hintil sa mga panahon na yan. At nangyari, sabi dito sa verse 21, na pinapakita rito kung ano yung naging resulta ng ministry ni Apostol Pablo. O hindi lang siya, maging ng mga iba pang mga apostol. Nang sabi dito, nasusulat, makakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa Kanya. So yun ay bahagi natin. Yun tayo, ang Gentile people ng Diyos, na sa magitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ay binigyan tayo ng opportunity to see the grace of God, to see His plan, to see His work, para makita natin na meron siyang plano sa atin, nakita natin ang kaniyang mga mabuting gawa, mabuting plano sa buhay natin, nakita natin ang mga darating ng mga bagay na nais ng Diyos. At gayon din sabi ito, at silang hindi nakakapakinig ay mga kakatalastas. So yun yung nangyari sa mga mananampalataya throughout the ages, na tayo ng mga walang kakayahan makaunawa ng biyayang ito ay nagkaroon tayo ng pagkakataon. It's the grace of God, mga kapatid. At doon naman sa verse 22, kung itutuloy pagbabasa mga kapatid, hanggang verse 29, pinakita rito yung lawak ng ministry ni Apostol Pablo. Sabi rito, kung inyo babasahin, mula sa Spain, so nagpunta siya ng Spain, nagpunta siya ng Jerusalem, nakarating siya ng Macedonia, sa Akaya, para lamang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga hintil, para lamang kaniyang magampanan ang kaniyang bahagi. At niniwala ako, hindi ito lahat magagawa ni Apostol Pablo sa kaniyang sarili. Napakalawak ng ministry na kaniyang ginagalawan, and that's why doon sa ating text ay humingi na si Pablo ng panalangin sa kanyang mga kasama sa ministry. And yet mga kapatid, hindi ko naman sinasabi na malawak ang ating ministry na ginagalawan, but ang gusto ko lang makita sa umagang ito ay ano yung mga bagay na naging bahagi ni Apostol Pablo nang siya ay
tinawag sa ministeryo na yon para ipangaral ang ebanghelyo sa mga hintil. Naniniwala ako may mga bagay na nagtulak, may mga bagay na nagpush para yung bahagi niya at yung bahagi ng mga kasama sa ministeryo ay magampanan nila yung kanilang bahagi sa biyaya ng Panginoon. At nakita ko mga kapatid na ito ay mahalagang bagay na dapat natin din tingnan sa umagang ito. Ano yung binanggit doon ni Apostol Pablo sa ating teksto sa verse 30? The love of the Spirit. At ako'y naniniwala, ito ay naging bahagi ng pagpapalago at pagpapatibay at pagpapalaganap ng biyaya ng Diyos upang ang salita ng biyaya ng kaligtasan ay makarating sa mga tao ng Diyos. The love of the Spirit. At could you imagine, sabi niya, now I beg you. Parang dito si Apostol Pablo ay nakikiusap sa bawat isa. Now I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit that you strive together with me in prayers to God for me. At yun yung dalangin ni Apostol Pablo sa magitan ng pag-ibig ng Espiritu ng Diyos. Parehas lamang yan sa tinutukoy ni Paul na pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Sabi niya, that you strive together with me in prayers to God for me, sabi niya. At para sa akin, it matters that the love of the Spirit ay kumikilos sa atin, kumikilos sa ministry na siyang nangyari doon sa panahon na yun ni Apostol Pablo at ng iba pang mga apostol habang sila ay gumaganap sa kanilang bahagi. So para sa akin, niniwala ko, it matters. Yung binanggit ni Paul dito na the love of the Spirit. Nang sa ganun, ang bawat isa na bahagi sa ministry ay makipagsikap na makasama sa mga bahagi nila sa paggawa sa ministry. Binasa natin kanina, able to admonish one another. At yun napakalaga na isang bahagi na ang mga mananampalataya sa mga panahon na ito, in this generation, in this time, in this present time, ay meron na tayong kakayahan, able to admonish one another. Able to teach, able to rebuke kung kinakailangan. You see? Kaya sa mga awit, mga kapatid, meron ditong panalangin si Haring David, sabi niya sa Psalms 143 verse 10, sabi niya, teach me to do your will, for you are my God. Ang sabi ng declaration ni Haring David, sabi niya, your spirit is good. Lead me in the land of uprightness. Dito humingi si David ng pagtuturo sa Diyos. Turuan mo ako upang aking magawa ang iyong kalooban. Bakit ba tayo tinawag ng Diyos? Upang gawin ang kalooban ng Diyos. Bakit ba tayo nasa ministry? Para gawin ang bahagi natin sa ministry. At kung paano si David na hari, si David na tinawag para manguna sa bayan ng Israel, kahit na siya ay sinabi ng Scripture, David is a man after my own heart. Kahit na sa paningin ng Diyos, si David ay tila baga perfecto na at wala nang maaring kakulangan, pero nandito si David humingi siya ng pagtuturo, teach me to do your will, for you are my God, and your spirit is good. So may this word becomes our prayer, mga kapatid, sa ministry. Tulungan tayo ng Diyos na magawa ang kaniyang kalooban. Tulungan tayo na masabi natin sa ating mga sarili, your spirit is good to me. Ang Espiritu mo, Diyos, ay mabuti na gumagawa sa akin. At ako'y niniwala sa loob ng ministry, His Spirit is doing very well. His Spirit is working very well in the ministry. Pero para sa akin, sabi ko, Panginoon, but we need to see what matter will push us through sa ministry. Kailangan natin makita, kailangan natin maramdaman ang bagay na ito. Hindi natin magagawa, hindi ko ito magagawa mag-isa, hindi ito magagawa ng ilan lamang. But I pray na makita natin ang mga bagay na ito
What matter will push us through in the ministry? Ano yung mga bahagi na ito na napakalaga na sa magitan ng pag-ibig ng Diyos, sa magitan ng pag-ibig ng Espiritu ng Diyos, ay makagalaw, makapagpatuloy tayo, hindi makapigil ang maraming mga bagay. And I believe, brother and sister, these things are so important sa ating panahon in fulfilling our part in the ministry. So what are these words of Apostle Paul is talking about? How the love of the Spirit works. Paano gumagawa ang Espiritu ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na ito yung sinabi ni Paul, na ito yung kinakailangan just to strive us together. Just to strive us. Could you imagine, mga kapatid, we are in a crisis. We are in a pandemic for almost 3 months. And there's a lot of needs sa ministry. Marami na nangailangan, mga kapatiran, both material and spiritual. And yet we see that the God we serve is good. I believe so, mga kapatid. Maraming pangangailangan, kabi-kabila. Maraming ang ilan na hindi na nakabalik sa trabaho. But we see that God we serve is good. His Spirit is good in us. To uphold us, to comfort us. Para tayo ay dalhin ng Diyos sa isang mas matibay na relasyon. Pinangyari ng Diyos sa mga bagay na ito to see ourselves in the ministry. His Spirit is good in you. His Spirit is good in me. His Spirit is good in us. Sa ating lahat. Ang ministry ay nakapagpatuloy sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Let's read Nehemiah chapter 9 verse 20. Sabi ito, you also gave your good spirit to instruct them and did not withhold your manna from their mouths. Well, thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Did not withhold your manna from their mouth and gave them water for their thirst. Speaking of Israel, na sila ay nasa wilderness. Verse 21, 40 years you sustained them in the wilderness. They lacked nothing. Their clothes did not wear out, and their feet did not swell. You see? Hindi naging maramot ang Diyos. Sa kanyang bayan, ang provision ng pagkain ay nariyan. Enough water for those who are thirsty. Ang supplier, the great supplier, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay nagsustain sa bayan for 40 years. Walang source of income. Walang source of mga bagay na tulad sa ating panahon. Pero hindi sila nagkulang. Sabi ron, hindi sila nagkulang ng anuman. They lack nothing, sabi ng Scripture. So anong klaseng pananampalataya ito? Anong klaseng pagtawag na ginawa ng Diyos? Anong klaseng ministry mayroon si Moises? Hindi siya, kundi ang Diyos na tumawag sa bayan ng Israel. Hindi si Moises, hindi sa kanyang sariling lakas, kundi may nagbaback up sa kanya, the love of the Spirit of God. It matters to push through the ministry. Para si Moises magpatuloy sa loob ng 40 years ay mangyari ang lahat ng plano ng Diyos. At hindi sila pinagkulang ng anuman. Hindi na luma ang kanilang mga kasuotan. Sabi ng Scripture, hindi na maga yung kanilang mga paa. For 40 years, naglalakbay sila. Di ba? Ilang taon sila na naalipin sa Egypt. Hindi naman sila sanay sa paglalakbay. Kaya nung sila lumabas sa Egypt, sila ay halos mga hindi sanay maglakad ng malayo. Pero ang Scripture nagsabi, hindi namaga ang kanilang mga paa. Alam ng Diyos kung paano i-sustain ang church, ang ministry. Alam ng Diyos kung paano niya ingatan ang kanyang mga tinawag. Alam ng Diyos kung paano niya ipoprovide ang lahat ng bagay na ito. You see? Hindi naging maramot ang Diyos sa kanyang hirang. Hindi na luma ang kanyang mga kasuotan, sabi ng Scripture, hindi na maga kanyang mga paa. And I can see the Lord is so good. Ang sabi natin binasa doon, ano sabi ni David? Your spirit is good. Lead me in the land of uprightness. So ano makikita natin dito, mga kapatid? Ang Espiritu ng Diyos ay nagtutulak
Ang Espiritu ng Diyos ang nagtutulak sa bayan ng Israel para magpatuloy in their journey. Could you imagine? Ilang araw pa lang, buwan pa lang marahil na nakalipas, paglabas pa lang sa Egypt hanggang sa Red Sea, suko na agad ng marami. Dinala mo ba kami dito para mamatay, Moises? Di ba? Hindi pa nangangalahati ng paglalakbay. Wala pa yata sa 1/4 ng paglalakbay. Ano makikita natin dito? There's something, there are things that matters na nagpupus kay Moises, kay Joshua, kay Caleb, at lahat ng mga genuine Israelites sa panahon na yon na totoong nagliligo sa Diyos, lahat sila ay may bagay na nagtulak. And that's why, masabi ko, we need the support of every one of us here. Kailangan ni Moises si Caleb, kailangan ni Moises si Joshua. At hindi sila tinawag sa walang kabuluhan na bagay. More than anything else, hindi ang Diyos. Hindi niya inalis ang kanyang biyaya doon sa ministry na mayroon si Moises. At sa ating panahon, anong ating nakikita mga kapatid? Hindi ng Diyos pinagkulang. Ang kanyang salita ay hindi niya tayo pinagkulang ng pagkain in due season. Ni hindi na luma ang inyong mga kasuotan, ang katwiran ng Diyos na ibiniis sa atin, hindi ito kailanman manluluma, ito'y mananatiling bago, fresh. Hanggang saan man tayo makarating sa ministry na ito, mga kapatid. So, sino sa atin ang mga pagsabi na tayo ay pinabayaan ng Diyos sa ating paglalakbay? Sino ang magpapatol sa atin that within this whole quarantine, ay pinabayaan ka ng Diyos ay yung pangailangan sa loob ng maraming taon. Naglakbay ang ministry mula pa 1981. Panahon pa ni Pastor Franco, panahon pa ng aming lolo, ng ating lolo. Sa loob ng maraming taon, ano yung nagtulak? What pushes them to continue their journey? At yung mga sabi ko, it is something that God is working. Kumilos ito sa paglalakbay ng bayan ng Israel, pinatunayan ng Scripture, kumilos ito sa panahon ng mga apostol, kumilos ito sa panahon ng mga unang mananampalataya throughout the ages, throughout the church ages, lahat ng mga tinawag dito sa bawat panahon, at hanggang sa ating panahon. Kaya ba natin sabihin, His Spirit is good, your Spirit is good unto us, Lord. Teach us to do your will. You see? And that's why, ang tanong dito is how the love of the Spirit works in the ministry. And for me, para sa akin, it is the love of God that pushes us through. It is the grace of God that pushes us through para tayo makapagpatuloy. Ayaw man natin, pero may nagtutulak sa atin. Buhay ang pag-asa, buhay ang gawa ng Diyos, buhay ang mga salita ng Diyos na hindi niya i-withhold sa mga panahon na ito na crisis, pandemic, ay higit pa ang pinasagaan ng Diyos sa kanyang biyaya sa atin. Romans chapter 5, verse 5, sabi ito, ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa magitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. At ano sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5, verse 14, for the love of Christ constraineth us. Ano niyo ba ibig sabihin ng salitang constraineth? Sinabi sa Tagalog na pumipilit, pero mas magandang tingnan sa English mga kapatid, ang Greek word dito ay suneko. Na ibig sabihin ng salitang love of Christ constrained us. Yung salitang constrained ay may kahulugan na to hold together. Diba? And that matters, that pushes through the ministry is the love of the Spirit of God that constrained us, that hold us together. Ayaw natin, pero ito yung nagpupumilit sa atin. The love of Christ constrained us. Ano ibig sabihin ng salitang constrained? To hold together with constraint. To compress. To press together with the hand. To press on every side. Bawat bahagi. Diba? At ang maganda pa rito, yung sabi, yung pinakahuling meaning ng constraint, to hold completely. Ano man ang mangyari sa mundo na ito, ang pag-ibig ni Kristo ang humahawak sa atin, that hold us together, that hold us completely, para tayo ay suplayan ng lahat ng ating mga pangailangan.
Hanggang sa masabi natin, oh, your spirit is so good unto us, Lord. So yung binanggit doon ni Apostle Pablo, the love of the Spirit is also the love of God. Ano sabi doon ni Apostle Pablo? Now I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit, that you strive together with me in prayers to God for me. And I believe not only for Paul, but also to his fellow workers, sa lahat ng mga kasama niya sa ministry. Basahin niyo ang Book of Acts, basahin niyo ang mga sulat ni Apostle Pablo. Marami siya doon, mga kasama sa ministry na kaniyang ipinagpapasalamat sa Diyos, kaniyang tinataas sa Panginoon, idinadalangin lagi sila. Yung mga believers sa Macedonia na nagtiis, nagtiyaga, na magtulong-tulong para sa ministry. And so that Paul can go to Spain, nakapunta siya ng Jerusalem, nakapunta siya ng iba't ibang mga lugar just to preach the gospel. So ano itong the love of the Spirit na kumilos sa ministry sa panahon na yon? Na masabi ko na ito rin ang bagay, kung ito yung nagtulak sa kanila, ito rin yung bagay na magtutulak sa atin. Matters that pushes through. Matters that holds together. Matters that tawag niyan, para tayo ay dalhin sa isang one mind and one mouth, one Spirit of God. Punta natin ang 1 Corinthians. Dito makita natin, alam natin ang talatang ito, 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Tingnan natin dito ang 13 characteristics of divine love. Reviewin lang natin, alam natin ito. Hindi ito bago sa atin. Sa verse 4, binanggit ito yung suffers long. That means loves persevere. That means the love of the Spirit of God is persevere in our hearts. Binanggit dito yung is kind. That reflects a merciful and good heart. Ano yun? Yung character ng pag-ibig na gumagawa sa iglesia is kind. Ano pa? Does not envy. Ibig sabihin, does not resent others based on their position or possessions. Ibig sabihin ng resent, walang mga sama ng loob sa isa't isa. Does not resent others based on their position or possessions. Sa verse 4, binanggit din yung does not parade itself, is not puff up. Ibig sabihin, builds others up rather than self-promotion. Ang karakter ng pag-ibig nito ay tinutulungan mai-build ang iba, no? Instead of ang kanyang sarili ang mai-build. Ikalima is does not behave rudely. Ibig sabihin, considerate sa iba. Pang-anim na karakteristik ng love, na siya kumikilos sa ministry, does not seek its own. Ibig sabihin, it puts the interest of others ahead of self-interest. Ay, wala ko, yan ang dapat sa ministry, mga kapatid. Ikapito is not provoked. It's not easily, ibig sabihin, it's not easily irritated. Verse 5, it thinks no evil. Verse 9, does not rejoice in iniquity, but rejoice in the truth. Ibig sabihin, ang pag-ibig nito acts with honesty and integrity. Ikasampung karakter ng pag-ibig is bears all things. Ano ibig sabihin yan? Demonstrates patience and understanding with the faults of others. Mayroong sapat na pagkaunawa, nakaunawa anuman ang mga kakulangan o mga kahinaan ng isa't isa. Yan yung love na nasa ministry. Bears all things. Believes all things. Ang ikalabing isa na character. Pang 12 is hopes all things. Ano ibig sabihin yan? Desires the best for others. Desires the best for the ministry. At ang ikalabing tatlo ay ang endures all things. Ibig sabihin, does not give up on anyone. So ano nangyari? Ano nangyari sa panahon ng quarantine, sa panahon ng pandemic? Ano yung naging pagkilos ng love of the Spirit of God? Diba? Parang nawala na yung ikalabintatlo na karakter ng pag-ibig na endures all things.
Para bang nag-give up. Para bang yung expression ng hindi na makabangon, hindi na makalakad. Pero buhay ang salita ng Diyos. Ng Espiritu ng Diyos ay mabuti. Sabi ni Han David, ang Espiritu ay mabuti sa akin. Paano niya nasabi yun? Napatunayan ng mga ginawa ng Diyos sa nakalipas. I believe, alam ni David. By faith, alam niya yung ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel, sa kaniyang mga magulang. Na iningatan in their journey, sinuplayan in their journey, hindi sila pinagkulang ng pagkain, ng inumin, sapat-sapat for 40 years. And that's why, sabi ni David, teach me, O Lord, to do your will. And this is all my prayer also. I hope kasama ko kayo na nananalangin. Hindi lang sa akin, kundi nananalangin sa lahat. Para sa buong ministry, para sa kapakanan ng lahat. Upang ano man yung bahagi, ano man yung pagkatawag na meron tayo ay ating maipagpatuloy, magawa natin sa biyaya ng gawa ng pagkilos ng Diyos sa atin sa huling mga araw na ito. Katulad sabi ko kanina, that matters. It matters. That pushes through. Ito yung mga bahagi na ating tinitingnan na napakalaga na compose sa loob ng ministeryo ng Diyos dahil kung sa ating mga sariling lakas lang, hindi tayo makapagpatuloy, hindi tayo makakalakad ng maayos, hindi tayo makapag-desisyon ng maayos, hindi tayo makapagpasya. Mangyayari, magkakanya-kanya tayo ng lakad, kanya-kanya tayo ng kaisipan, kanya-kanya tayo ng decision, kanya-kanya tayo ng strategy, kanya-kanya tayo ng pamamaraan. Ano ito mga bagay na ito? The matters that pushes through the ministry. Kaya nabanggit ko na doon sa verse sa ating text sa Romans chapter 15. Ano sabi doon? The God of patience with comfort. Nariyan siya sa loob ng ating gawain. The God of hope. May kalakit na agalakan. Nariyan siya sa ating gawain. Full of goodness and filled with all knowledge. Naniwala ko 100% nariyan siya. Nariyan ang biyaya niya ng kabutihan ng Diyos. Nagpupuno sa atin. Sa verse 19, nababasa natin doon yung the power of the Spirit of God. Ano pa? Mababasa din natin doon yung contribution for the poor saints. So it speaks about financial needs. It's there, nandyan yan sa biyaya ng Diyos. And the last but not the least, yung ating bigyan na lamang sa ating paksa na the love of the Spirit of God. So these are the things that matters, mga kapatid. These are the things that compose the ministry, that pushes through the ministry, para tayo na nasa loob ng gawain ng Diyos, ay maranasan natin hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating sariling kaisipan, kundi kung ano yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos na nasa atin. Sabi na kinabasa, only the power of the Holy Spirit can give us this type of love. Only the power of the Holy Spirit can give us this type of love. Ang sabi pa na akin nabasa, love is a choice, not an emotion. Of course, yung divine love ito pinag-usapan. Love springs from an act of the will when we choose to obey Christ. And we know that this world is walking in the flesh. Ang mundo ito ay lumalakad sa laman, lumalakad sa kasalanan, lumalakad sa kawalan ng pag-asa. Pero ang ministry, we walk in love, we walk in faith, we walk in hope. At ang sabi ng Apostol Pablo, ang pag-asa ng mga mananampalataya ay hindi humihiya sa atin. Tumayo tayo, may biyaya ang Diyos, at ang pag-asa nito, hindi ka ipapahiya, kapatid. Sino man sa atin ang nasa loob ng ministry, bahagi ng isang gawain ng Diyos. Wala sa atin dito mga pagpapatotoo na tayo ay pinabayaan ng Diyos. Na tayo ay hindi pinahalagahan ng Diyos sa ating ministry. Isang mahalagang bagay din na dapat nating maalala, mga kapatid, ay yung sinabi sa Romans chapter 5. But God, sabi dito, but God, chapter 5 ng Romans, verse 8, but God demonstrates His own love toward us
in that while we were still sinners, Christ died for us. Sa King James Version, ginamit yung salitang commended. Ano ibig sabihin ng commended? Ang Greek word meaning to is to introduce or to institute. To introduce means to put something into use. Wala pa yung isang bagay na paggagamitan ito o yung purpose ng bagay na ito, pero ito ay pinagpasyahan na ng Diyos sa atin. God demonstrates His own love. Na tayo ay patay pa sa kasalanan, hindi pa tayo nag-i-exist sa ministry. Christ died for us. Ibig sabihin, hindi pa tayo tinatawag sa biyaya ng Diyos, gumagawa na ang Diyos ng biyaya, na may biyaya. May paraan na siya, may inilaan na siya, na pag-ibig sa atin. You see? Ito yung paraan ng Diyos to demonstrate His own love. To put something into use. Nandiyan na siya. Gumagawa na, kumikilos na yung love of the Spirit. Kahit pa man, hindi pa tayo pinapakanak, I believe. Panahon pa lang ng mga apostol, panahon pa lang ng unang mga mananampalataya sa iglesia, sa Ephesian age. Ang love of the Spirit ay kumikilos na sa mga mananampalataya. Wala pa tayo. Hindi pa tayo nag-i-exist. But God commended His love, demonstrate His own love toward us. At yun dahilan, minsan sinasabi natin, Panginoon, hindi kami worthy. Hindi kami worthy sa pagkatawag na ito. Pero sino ang tatanggi sa biyaya ng Diyos? Diba? Hindi man natin ginusto, hindi sa atin na tumatakbo paroon pa rito, kundi sa Diyos na naaawa sa atin. Gusto kong basahin mga kapatid, ang 3 quotation lamang, para makatulong sa atin. Sa mensahe ng ating kapatid Barbanham, sa mensahe niya na Christ, the Mystery of God Revealed, sabi niya, because we're in the last days, where the Bible exhorted to us, sabi niya, much more as we see that day approaching. So nakikita ba natin ang bagay nito? We see that day is approaching. To love one another with Christian love and divine love, to assemble ourselves together in heavenly place in Christ Jesus and love one another. This will all men know you are my disciples when you have loved one for another. That's right. Stay right together. So ito ay related doon sa binanggit ni Apostol Pablo na pag-ibig ng Diyos ay nagko-constrain sa atin. That the love of God holds us together. Sa mensahe niya na souls that are in prison now, sabi niya, divine love will drive you to do it. So kung pag-uusapan natin yung pag-ibig sa bawat isa, pag-ibig sa magkakapatid, sa bawat kapatiran, o pag-ibig sa anumang mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin, sabi ng ating kapatid Barbanam, divine love will drive you to do it. Ibig sabihin, hindi mo talaga kayang gawin yung isang bagay, maliban na nandyan ang divine love. Maliban na ang love of the Spirit ay nariyan sa ministry, hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay. At sasabihin ko sa inyo, kapatid, kahit ako sa aking sarili, hindi ko kayang gawin ang lahat ng bagay. Kung hindi ang biyaya ng Diyos magpupustro, magtutulak para gawin natin ang ating mga bahagi. Hindi nakapigil ang plano ng Diyos ng kaniyang ilabas ang bayan ng Israel sa pagkaalipin. Hindi nakapigil ang wilderness. Hindi nakapigil ang mga hayop doon, matatapan ng mga wild beast. Alam natin ang condition ng wilderness. Nandiyan ang mga wild beast, mga hayop na nasa mga kuweba, nasa mga mataas na dako ng wilderness. So hindi nakapigil yung tuyot na lugar ng wilderness, hindi nakapigil sa ministry. Hindi nakapigil yung kawalan ng resources para patunayan that God can only give us our resources. And that's, para sa akin, that matters sa ministry.
ng ating resources ay hindi ang sanlibutan, hindi ang Egypt. Di ba? Mababasa natin sa scripture, nang lumabas ang bayan ng Israel, ay nagpa siya ang Ramses, ang hari ng Egypt. Sige, ibinigay na ng lahat ng kayamanan ng Egypt, ibinigay sa Israel. Mga ginto, lahat ng mga mamahaling hiyas. Pero hindi naman talaga yung nagamit ng bayan sa wilderness. Basahin niyo yung scripture, yung mga golds na nakuha nila, nasamsam nila, saan nagamit ng bayan? Nagamit lamang yun to build the idols doon sa paanan ng Mount Sinai. Doon lamang nagamit yung mga gold na yun nang sila ay nawalan ng pag-asa si Moises para hindi na babalik, hindi na bababa mula sa Mount Sinai. Then, sabi ng ilan doon na hindi mananampalataya, we must build an idol, a calf of idol. At doon nagamit yung mga hiyas na yun. Yung mga ginto. Tinunaw hanggang sa binuo nilang idols. Hindi naman talaga nagamit yung kayamanan na yun sa wilderness para makabili sila ng pagkain, para makabili ng mainumin, pero ang Diyos ay nag-provide. Para masabi natin, God is our provider. At sa ministry na ito, ang Diyos din ang provider natin. Wala tayong source ng anumang mga bagay sa libutan. Ang Diyos ang nagbubukas ng bintana ng durungawan ng langit para yung mga nawawalan ng pag-asa ay bigyan ng pag-asa ng Diyos. Ano yung pangatlo? Gusto kong basahin yung pangatlo. Bahagi ng mensahe ng ating kapatid Barbanam. Sabi niya, itong mensahe niya na ito, 1965, November 28. Isang buwan na lamang siya kukunin na ng Panginoon. Sabi niya, I've had a wonderful time of fellowship around your faith. Kinakausap niya yung mga believer. Your presence in Jesus Christ. This will be a meeting that I long remember of what taken place. Love, cooperation, fellowship. As I have said earlier, mula kanina mga kapatid, there's a lot of needs in the ministry. Subalit para sa akin, kailangan natin maramdaman o maranasan ang mga bagay na ito na nagtutulak sa atin para tayo makapagpatuloy. Kailangan natin ma-realize there's something in us that matters, that pushes us through. Para sa akin, I pray na tulungan tayo ng Panginoon sa ministry. Makita natin yung tatlong bagay na ito na binanggit ng ating kapatid Barbanham. Napakalaga sa ministry. Love. Sabi niya, mamimiss ko ang bagay na ito. Love. Cooperation. Fellowship. Hindi man natin magawa ang lahat ng bagay, but the love of Christ constrained us. Hindi ko alam kung ano yung ating mga pinagdadaanan. Lahat naman tayo may mga kanya-kanya pinagdadaanan. Pero isang napakagandang biyaya ng Diyos na ginagawa sa mga araw na ito. Kung paano hindi niya pinigilan, He didn't withhold the manna in the wilderness at pinakain ng bayan ng Israel. Gayun din ang aking pananaw at pananampalataya, hindi niya pagkukulangin ang ministry ng food in due season sa mga panahon na ito. Ang last verse na gusto kong basahin ay yung Psalms 126. Verse 6, sabi sa Amplified Bible, He who goes back and forth weeping. And I believe so. Maaring lahat tayo, yan yung ating karanasan. We weep so much. We wept so much in this quarantine. Somehow, pinatahimik tayo ng pandemic, ng nangyari. Pinatahimik tayo ng maraming mga bagay. He who goes back and forth weeping, carrying his bag of seed, speaks about yung mga nagtatanim. Sabi niya, will indeed come again with a shout of joy, bring his sheaves with him. At ito na lang ang aking pag-asa, ito na lang ang ating pag-asa ngayon. Kahit na tayo ay maraming iniyak sa Panginoon. Pero sabi ng scripture, yung mga nagdadala ng mga supot, mga binhi na kanilang tinatanim,
ay babalik rito, sabi niya, will indeed come again. Bibigyan tayo muli ng kagalakan ng Panginoon at dadali natin ang mga ani ng ating mga nagawa sa ministry. Dahil walang bahagi sa atin, naniniwala ako, as the scripture says, walang bagay na hindi tayo, o walang bagay, o yung ating mga pinagpagalan, ang sabi ng Apostol Pablo, hindi ito makakalpas sa paningin ng Diyos, hindi ito makakalimutan ng Panginoon. At ang Diyos na ating pinaglilingkuran, He is a God of reward. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, sino sa atin ang mga pagpapatotoo? Sino sa atin ang tatayo para magsabi na tayo pinabayaan ng Diyos sa panahon ng pandemic na ito, sa panahon ng crisis? Paano pa kaya kung dumating ang sabi ng prophet na squeezing time sa mga mananampalataya? Hindi na tayo makabangon. Ngayon pa nga lang, hindi na tayo makabangon sa ating mga sarili, hindi na tayo makatayo, hindi na tayo makapagsalita. How much more sa mga panahon na mas magiging mahigpit ang labanan ng iglesia. Basahin ko yung ating teksto. Balikan natin Romans chapter 15. Now I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit, that you strive together with me in prayers to God for me, that I may be delivered from those in Judea who do not believe, and that may serve for Jerusalem, and may be acceptable to the saints, that I may come to you with joy by the will of God, and may be refreshed together with you. Now the God of peace be with you all. Amen. Kahit si Apostol Pablo ay nagpahayag na gusto rin niyang makaranas kasama kayo, kasama yung mga mananampalataya, makaranas na siya ay refresh man lang, makapagpahinga. Merong prayer request. Ating sama sa prayer ang ating mahal na kapatid, Brother Ronald. At kung meron pang ibang mga prayer request, meron tayong ilang sandali mamaya at ating subaybayan ang ilang mga live streaming. May oras pa sa ilang mga mga gawa. Mula kay Brother Ronald, sa mapagpalang araw po sa inyo, mga kapatid, binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Isama ninyo nawa ako at ang aking pamilya po sa panalangin. Kamusta po Pastor Jay, and God bless you all saints. So, ang kanyang prayer request ay ang kanyang pamilya. Kung paanong ating kapatid ay nagdi-desire din ang kanyang pamilya ay kanyang makasama, makapaglingkod sa Panginoon. Ito ay testimony mula kay Brother Rowell. Blessed morning, Pastor at mga kapatid. Salamat sa prayers at sa kagalingan ay pinagkaloob ng Panginoon sa kabila ng mga pagkukulang. To God be the glory. Purihin ng Panginoon. Tunay na siya ay Diyos na hindi bingi. Diyos ay duminig ng mga panalangin, ng mga banal. Kaya purihin ng Panginoon. Salamat, Brother Rowell, sa iyong patotoo. Kung meron kayo mga prayer request, unspoken prayer request, may mga gusto ba bang ipaabot? Okay, so tayo po lahat ay sama-sama manalangin. Pasalamat sa Panginoon. Kanyang biyaya ay napakasagana sa atin. Ang kanyang espiritu ay napakabuti sa bawat isa. Praise the Lord. Panginoon, aming Diyos na mabuti at banal, kami ay nagpapasalamat sa umagang ito sa iyong saganang biyaya sa nakalipas na maraming mga taon na aming ginugol sa iyong ministeryo. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat dahil di mo kami iniwan. Di mo kami pinabayaan kailanman. Salamat ang iyong salita ay patuloy na pinasagana sa aming mga tahanan. Salamat dahil ikaw ay patuloy na umusap sa aming mga puso.
Salamat sa araw na ito. Salamat po sa iyong biyaya. It's been 3 years, Lord. Kinuha mo ang aming mga Pastor Franco. Pero hindi mo kami pinagkulang. Ang ministry ay nagpapatuloy sa abot ng biyaya na kaya ng iyong mga kalakihan sa dakong ito. Salamat, Panginoon, ang iyong mga provision na inharian lagi sa aming mga tahanan. Salamat sa pag-akay, sa buong katotohanan. Salamat dahil hindi ka naging madamot sa amin. You provided us everything. Ginawa mong matibay, malakas, matatag ang bawat buhay ng mga mananampalataya. Simula ng ang yung lingkod ay yung kinuha sa dako ito. Ay masabi pa rin namin, you have been so good in us, Lord. At sa bawat tahanan, sa bawat bahagi, ay nagawa pa rin namin ang aming mga bahagi sa iyong gawain, sa iyong ministry. At pinatunayan ng iyong mga salita ng aming mga resources ito ay galing lamang sa iyo, Panginoon. Ang aming mga pisikal na kalakasan, ito ay nanggaling sa iyo. Ang aming mga espiritual na kalakasan, ito ay nanggaling sa iyo, Panginoon. At ipinagpapasalamat namin na kahit pinaranas mo kami ng pandemic, pinaranas mo kami sa mapailalim kami, Panginoon, sa crisis na ito, na halos tumagal na ng higit 100 days, mag-4 months, Panginoon. Pero pinanatili mo kami na ang aming mga puso, ang aming mga pananampalataya ay patuloy na kumakapit sa iyo, Panginoon. Maaaring ang ilan ay nawalan ng trabaho, pero nariyan sila, nagpapatuloy na lumalakad ayon sa iyong pagtawag, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon, pagpalain mo ang ministry na ito, O Diyos, na naiwan sa amin. Bless mo ang aking mga kapatid, mga tahanan, mga magulang, ang mga kabataan, nagpapatuloy. Bagamat ang ilan ay maaring nagpapakita ng kawalan ng interest, Panginoon. Mga kabataan na marahil ginagawang dahilan ang crisis na ito, Panginoon, na meron namang kaparaanan para ma-reach out sila, ma-reach out mo sila, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Anong ginagawa, Panginoon, ng iyong mga provision? Nariyan ang iyong mga provision sa amin. At ang aming mga bahagi ay patuloy, Panginoon, na magawa, may sa katuparan na walang bagay na maaring makapigil, Panginoon, sa kagalakan ng iyong mga banal. Kaya salamat, Panginoon. Tunay na ang sabi ng lingkod si Apostol Pablo na naisulat ang mga bagay na ito upang kami ay makakuha ng inspirasyon, makakuha kami ng halimbawa kung paano hindi mo sila pinagkulang sa mga panahon na yun. Ay hindi mo kami pagkukulangin sa mga panahon na ito. Kung paano ang bayan ng Israel, O Diyos, in 40 years ng kanilang paglalakbay, pinatunayan mo, Panginoon, na hindi mo sila pinabayaan. Hindi na luma ang kanilang mga kasuotan. Hindi man namaga ang kanilang mga paa sa paglalakbay sa mahabang panahon. At gawin mo sa amin ang bagay na ito, O Diyos. Patunayan mo na ikaw ang Diyos ng aming mga magulang. Na si Abraham, si Isaac at si Jacob. Ikaw ang aming Diyos ng aming mga magulang. Ang Diyos ni Moises, ang Diyos ni Joshua at Caleb. Na bagamat ang ilan ay hindi sumampalataya, hindi nakapigil ang iyong saganang biyaya sa ilan na nagpatuloy na makatawid sa ilog Jordan sa mga panahon na iyon. Panginoon, aming kang pinapasalamatan kasama ang mga mananampalataya sa ministry. Salamat sa testimony, Brother Ruel. Hindi ka nagkulang sa kanyang sambahayan. Ang mga panalangin ng iyong mga banal ay iyong patuloy na dinirinig sa mga panahon na ito. Palayan mo si Brother Ronald, napakalayo niya. Bless mo kanyang tahanan, kanyang may bahay, mga anak. Ay ganoon ang kanyang desire na sila ay makasama niya na naglilingkod. Ay pagkaloob mo nawa ayon sa kanyang desire, ayon sa kanyang pananampalataya. At bagamat napakalayo ng aming kapatid, Brother Ronald, ay nandyan siya, nagpapatuloy, naglilingkod sa ministry. And in fact, siya ay tumutulong sa iyong ministry, Panginoon, sa financial needs ng ministry. Kaya, Panginoon, salamat, i-bless mo pa siya, pagpalain mo pa siyang lubos sa Diyos. Kanyang kalakasan, physical, spiritual ay iyong pagkaloob.
Sister Ikay mula sa US, kanyang buong sambayan, Brother Hollis, ay patuloy na may pag-ibig sa ministry. Bless them. Pagpalain mo sila, Panginoon. At ang bawat isang bahagi ng ministry sa dakong ito, Diyos, ay wala nawang isa sa amin makalpas, Panginoon, sa iyong gawa, sa iyong pagkilos sa uling mga araw na ito. Kaya pagpalain mo, Panginoon, bawat isa, salamat sa iyong biyaya, salamat sa mga gawa, salamat sa mga kabutihan na aming naranasan sa mga panahon na ito. Lahat ng Diyos ng kapurihan, kadakilaan pa salamat ay aking malugod na binabalik lamang sa iyo. Salamat pagdakila. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. God bless us all, mga brothers and sisters. Salamat sa inyong lahat.